Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha. I'm from Japan, kabayan. Virgo, this reading is for you, May 24 to 30, 2026. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nag-like, nag-hype ng aking video, comments, sa inyong lahat. No, sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat sa inyo at God bless you all. Sa mga nagpa-personal reading, marami ding salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga gusto makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below o kaya naman is mag-direct na kayo sa messenger ko sa FB. Same picture, same name dito. Kuha tayo ng angel number mo. Energy reading tayo ha. Please try to analyze yung ating reading. I-reverse nyo para hindi maganap yung mga warning. Palagi kayong makikinig sa warning ha. Hindi yung negative sa warning. 4, 31, 11, 35, and 13. Pisces, Virgo, Leo, Cancer. Connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay, Virgo. Sakit ng ulo ko pero ibig sabihin may mga struggle situation pala, pero magsasucess daw siya, Yun ang sinasabi dito. Okay, may mga positivity happen into your life. So, nakita ko dito, may mga bagay din sa iba sa inyo na gusto mo panindigan o may mga dinidesire ka na gusto mo na mag-success or may mga bagay ka na gusto mo na aksyonan sa iba sa inyo. O gusto mo nang matapos, gusto mo na magkaroon ng shifting, ganyan, o gusto mo nang mag-success. Nando sa point na yun, Pwede rin siya related siya sa family matter, sa family mo, pwede rin siya sa bahay, lupa, yan. Pwede rin siya sa health issue, sa iba sa inyo. Or kung ano man yung mga bagay na yun. Dito rin may mga conflict situation din ako na nakikita sa inyo. Pwede rin na hindi pwedeng malaki o maliit kasi siya na with comes sa conflict. Pwedeng sa kapamilya mo o kaya sa isang sitwasyon mo na gusto mong maisaayos o matapos kung ano man yang aspeto ng buhay mo, mga complicated situation or conflict situation. Sa iba dito mga mga tampuhan, hindi pagkakaintindihan, mga ganyan. Rin yung point na magkakaroon ng mga debate or sa iba dito, there's a hard work situation happen into your life. May mga pain ako na nakikita sa iyo, hindi ko alam bakit. Or maybe someone who's connected sa iyo is nakakaramdam ng painful situation, di ba? May mga painful siya na nararamdaman. Sa iba sa inyo is becomes a painful kasi is halimbawa sa trabaho nyo, sa mga physical activity nyo, sa mga bagay-bagay na ginagawa nyo, mga ganon. May victory and success ako na nakikita sa iyo, happiness and positive outcome also is coming. Handun din yung point na may magbubukas sa mga bagong pintuan sa iyo. May mga bago ka rin makikilala or bago makakasalamuha, sa sinasabi dito. Ang nandito rin yung point na may mga related sa mga bagay na i-workout mo is magsasucess yun. Yung nakikita ko dito. Kasi may nakikita akong joy and happiness, Yan, kumbaga na doon yung difficult situation or hard work situation na mag-i-end. Yun ang sinasabi. And then also, sa iba sa inyo, nasa bahay ka lang ba? O may trabaho ka ba? Rest day ka ba? Holiday ka ba? Sa bahay ka lang ba o sa bahay yung trabaho mo? Parang nakikita ko na doon yung point na yun sa iba sa inyo. And then also, there's a new member of the family. Ako nakikita sa inyo. Pwede rin kasi may mabubuntis, buntis, mga anak. Pwede rin kung may mga alaga kayong hayop. Syempre, sabihin nyo na naman, ate, pati pet, 'di ba? Kasi connected din sila sa inyo, Ganun. Kailangan, you need to be happy kasi may mga blessing na dumarating na hindi lang sa'yo, dumarating din sa mga taong connected sa'yo or sa mga alaga mo. Kasi di ba para din naman silang tao, Sa ano ko kasi na sa Leo. Medyo may selfish na tao na
comment kasi. O, di ba? Chinismis talaga ni ate, o, di ba? Hindi basta, kasi the more na magiging grateful kayo, the more na hindi yung gratitude nyo, the more na mas maraming blessing darating sa inyo. Yun ang wag nyo kakalimutan sa lahat, ha. Tulad ng mga anak ko, o, di ba? Grateful ako kasi kapag healthy sila, hindi sila nakakasakit. Grateful talaga ako. Gusto ko nga, ako lang magkasakit, wag lang sila. Gano'n din sa pamilya ko, gano'n. Kaya you need to be very grateful talaga sa mga tao rin nasa paligid nyo, ha? Kasi also that is the one of the blessing na ibinibigay din kasi sa inyo ni universe yun, ha? Kaya huwag niyong gagayahin yung ibang yung ibang tao diyan na gano'n ang thinking. Bahala kayo. Okay, andito na yung point na there's a stability happening to your life. May mga bagay na magkakaroon ng settling down o magtatapos ito, no? Yan, mga finishing situation, kumbaga, handun yung point na yun. Sa iba sa inyo is may mga related siya sa work o mga profession nyo. Pwedeng na doon sa point na yun. Mahal mo, may mga wina-workout kayo, may mga profession na magtatapos, magkakaroon siya ng shifting sa iba sa inyo, baka level up, di ba? O kaya mga bagong trabaho sa iba, yun. Sa iba dito may mga pagwawalis ng mga sitwasyon, papers and documents, something. Baka may mga inaayos o isasaayos kayo ng mga bagay-bagay or you're receiving something. Pwedeng na doon sa point na yun, ano. Yun nakikita ko sa iba sa inyo. And then also, new beginning also is coming. Kasi nga sabi ko sa iyo kanina is yung mga struggle or problem is magtatapos. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Pero dito sa sitwasyon may kasiyahan ako nakikita sa iyo eh. May kasiyahan. May kasiyahan, may mga papuri at pasasalamat sa iba. Also, money is coming and may love. Hindi ko alam kung makaka-receive ka ng love with someone or you're giving your love with someone. Pwede rin kasi dito na may mas bata sa'yo na very care sa'yo o kaya is malambing sa'yo. Ganyan. No? Pwedeng may ganoon sa iba. Yun, tingnan natin angel number mo. 9942323 is the completion. It's up to you. Baka connected ka dito o kaya is connected ka sa mga number na to o nakakita ka ng mga number na to. Tandaan nyo palagi na pag nakita kayo ng mga angels numbers or mga repeating numbers, ibig sabihin your guide is trying to connect dahil may mga gusto silang sabihin sa inyo. Okay? We have the 9944444 tatlong 9423 is a completion, a cycle, 21 also, this is also the growth, with, someone is watching you. Or ikaw ito sa kanya. Okay, there's a good fortune, congratulations. Andun din yung, there's a direction happening to you. Mga new direction, mga ganyan. Ang nakikita ko sa iyo dito. And nandito rin yung meron ka mga gagawin daw na sitwasyon na parang may mga pattern ka na sitwasyon eh. Hindi ko alam kung sa inyo, kung sa trabaho mo ba siya o sa mga gagawin mo, may mga pattern situation o kaya naman is, halimbawa, step 1, step 2, step 3, parang nahandun sa point na yon sa nakikita ko sa iyo. May malalaman ka raw katotohanan or there's a changes happening into your life. Protection, no? May mga bagay na need to protect. Siguro when it comes sa protection, siguro is someone's want to protect you or you want to protect someone. Lalo na when it comes sa family, kasi Virgo kasi, rin kayo very protective din kayo, Minsan may pagkaano lang kayo, cold, yung parang ang cold nyo, pero deep inside na nandun yung protection and caring. Alam niyo yun. Okay, we have the 99. Kulang siya ng isa, no? Sana naging 999. Pero yung 9, syempre, ikaw yung kikilos nito, ha? Yan. Kasi may mga bagay ka na need to release. Balance, always try to make it balance. Finances, success, wealth, congratulations, and cycle coming. Pagbabago ng cycle, ibig sabihin. What goes around, comes around. Ibig sabihin, you will harvesting something into your life. Kung ano yung pinula mo, yun yung aanihin nyo. Ay, di ba, napansin nyo yung sinabi ko kanina, be grateful. Don't become as selfish, di ba? Kasi pag naging selfish ka, tandaan mo, yun yung babalik sa'yo. Di ba? Pero pag magiging grateful at gratitude ka, nako,
200% ang ibibigay sa iyo ng universe kasi ganun ka-kind, 'di ba? 'Yon. Okay, your current circumstances are ending. Oh, yan na nga. So, you might take advantage of better ones. Uy, may better na darating. If you are experiencing a significant change or conclusion, viewing your life as a series of a cycle of chapter. Parang alam mo yun yung point na nangyari, resolve, mangyari. Parang ganun, naging ganun siguro yung ano nyo, no? Yan ang nakita ko dito. And sabi naman dito is magiging okay na siya. How can you make room for something new to emerge? May new beginning ka nga. May new beginning ka. Ibig sabihin, something need to release to start a new beginning into your life. Yun. Pero dito sa sitwasyon mo is may mga success wealth ka dito. Change of cycle na rin to kasi, no? Yan. Siguro sa iba dito is related siya sa mga finances, mga ganyan. Sa mga iniinom o kinakain, sa sarili, mga ganyan. Kasi we have the protection din kasi dito sa sitwasyon. Yun. Well, kung ano naman yung ipinula nyo, yun ang babalik sa inyo. Ha? Energy ni Virgo. Okay, energy mo. Uy. Maksak na siya. Okay, when it comes sa yung energy. Sa energy mo, nandito ka daw sa sitwasyon mo na may mga bagay ka daw na iniisip na nadidelay. Pero nado sa point. Siguro may mga bagay ka na gusto mo na i-pursue, pero nadidelay. O kaya na may mga iniisip ka na hinaasam-asam o hinahangad-hangad. Tapos naiisip mo yon. Pero sabi dito, alam mo daw bakit nadidelay yung bagay o sitwasyon na yon, no? Or yung iba naman sa inyo is nandun yung point of worrying, fear, anxiety, or nagkakaroon kayo ng stress. Pwede rin na may mga nakakausap kayo at yun yung mararamdaman nyo. Pwede rin naman na ano tawag dito? Na may mga iniisip kayo at yun yung nararamdaman nyo, na-stress kayo. O baka naman nalilito kayo, di ba? Kaya medyo nagkakaroon ng mga ganong feelings. Baka may mga pagkalito sitwasyon. So, iba naman sa inyo is nandun yung point na sana hindi kayo magkaroon ng mga ubo, sipon, lagnat, masakit yung throat, lalamunan, may thyroid, basta minamalat, no? Mag ano-ano kayo na lang. Lalo na ngayon, 'di ba, kung medyo malamig-lamig, 'di ba? Kung umuulan-ulan, ingat kayo, no? Ikaw or someone who's connected sa iyo. Yun. Ingatan niyo yung sarili niyo. Pero dito is more on thinking yung nakikita ko sa iyo, no? May mga bagay ka daw na naiisip na gusto mong gawin, inaasam-asam. Dapat ay parating pala. Parating kay Virgo. Parating po kay Virgo. Ano po to, universe? Ano pong ano? Ano pong ano nito? Parating sa iyo. Uy, meron kang 10, oh. Dalawa yung 8 mo. Dalawang
8, dalawang 6, tatlong 6. Pero kulang pa rin ng isa. Dalawang 9. Okay, parating sa iyo. Within the 3 days, 3 weeks, or 3 months, there's a blessing coming into your life. Yun ang sabi dito. And then also is, merong tao who is in a distance. Magkakaroon kayo ng connection. Pwedeng kapamilya mo, pwedeng nasa probinsya siya, pwedeng sa ibang bansa, pwedeng nasa kalapit pare. Basta malapit to sa'yo. Pwedeng iba dito kapamilya mo to. Pwede, basta, depende kasi, no, kung mas matanda ka or mas bata siya sa'yo or mas matanda siya o bata ka. Yun. Pero yun, magkakaroon ka doon ng connection. Sabi doon. And then, parang may mga pag-uusapan kayo, ganun, na related to a family, to a health issue, money, stability, o kaya mga travel situation, mga ganyan. May mga ganong sitwasyon. And then also, is parating sa iyo, may mga ikakagulat, ikakashock, o ikabibigla ka daw na sitwasyon. Manggagaling ito sa isang babae eh. Yun ang sabi dito. Yun ang sabi. Oy, ano na, 4 na yung 99. O yun, nakompleto 999 mo, tamo. 1. O, diba? 9. 9. 9. Kompleto 99 mo. 999. Yun ang nakikita ko. And then also, uy, meron kang ano, oh. 4 na rin yung 6 mo. May abundance kang darating. Alam mo kung ano yung mga sitwasyon na ikinaka-deep wound o may mga battle ka na sinusuong, magsasucess daw yun. Parang nandun yung point na umasa ka na magsasucess yun. Yun ang sinasabi dito. Yung marireceive ka ng blessing. Andito rin yung point na parating sa iyo ay medyo may mga, tulad ng sabi ko kanina, una pa lang, di ba, may mga struggle situation ka na pagdadaanan o pinagdadaanan, mga ganyan, ako nakikita sa iyo. Pero yung sitwasyon daw na iyon is magtatapos. Kumbaga, parang may himalang mangyayari dun sa sitwasyon. May himalang mangyayari sa iyo. Parang hindi ka makakapaniwala. Dun sa, talaga? Basta there's a miracle happening to your life, no, Virgo, kung saan aspeto ng buhay mo yan. But still, congratulations sa nakita ko dito. And then din yung point na sa iba sa inyo is may pagtulong eh. Either may taong hihingi sa'yo ng tulong or ikaw ang hihingi ng tulong or may, basta may pagtulong. Vice versa tayo ha. Yun na nakikita ko dito. May bibiling ka raw. Ang iba sa inyo may bibilin daw kayo. Na siguro isa yun sa ikakasya o ikabibigla. Baka naman napakalaki naman kasi ng babayaran mo kaya ka mabibigla. Pero may bibilin ka raw o may pagkakagasusan ka na pwedeng ito is ikakasyak mo talaga. Yun ang sabi ha. Aray ko, masakit anak. Yun. Iba sa inyo may mga travel situation. Malayo man yan o malapit is may travel. Ano ba anak?
Yung anak ko kinakagat ako. Nakikipaglaro siya dun sa isa. Pero ako yung iniinis niya. Tingnan natin, dapat mo iwasan. Dapat iwasan. Alam mo may gulo or struggle ka na pinagdadaanan pero magtatapos yun. As in. Dapat iwasan ni Virgo. Dapat iwasan ni Virgo. Okay, dapat mong iwasan. Uy, 10 of Cups, oh. Congrats. Completion yun. Okay, dapat mong iwasan. Siguro mag-overthink. Virgo, huwag ka masyado mag-overthink. Kung medyo kulang ka sa tulog, magtutulog ka, bumawi ka kumbaga na doon sa point na yon. And then also, iwasan mo, syempre yung mga malungkot, yung mga magkaroon ng mga pagpapaliban, kung may mga tao na hindi kayo nagsi-same page, or mga sitwasyon na hindi nag-fit sa'yo, mag-release ka doon, no? I-release mo. Kaya dito rin si releasing, no? Andun yung point din na you need to protect yourself. Iwasan mo rin, syempre, yung mga bagay na pwede ka ma-anxiety, ma-stress, o yung mga tao na sinungaling, or being sinungaling, iwasan mo yun. Sinasabi dito, iwasan mo yung mga sitwasyon na pwede makapagpa-drain sa'yo, o kaya is makapagpa-burnout, ganun. And then, wag ka mapanghihinaan ng loob, na sinasabi dito, and iwasan mo daw yung mga sitwasyon na pwede ka makaramdam ng pagod or exhaustion in life, mga ganyan. Or wag ka makikisaw-saw sa mga ganung sitwasyon kasi ikaw rin yung maapektuhan. No, yung mga ikaka-frustrate mo, iwasan mo yun. Or wag ka na, pinakadabi siguro, wag ka mag-overthink, ganyan. Tingnan natin ang love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Alam mo, may wish come true ka na makakamit. Kumbaga, yung difficult, tulad ng sabi ko kanina, di ba? May mga difficult time situation ka na na magiging okay na. Love, Virgo. Kulit ng mga anak ko. Mag-i-end yung mga difficult situation na raw. Kung single ka, yes, meron Kung single ka, may pwedeng na may nakakausap ka na, o kaya naman sa iba sa inyo, baka may nakakausap ka, hindi mo alam na, kala mo nakipag-usap lang sa'yo, di ba? May tao kasi may lihim na nararamdaman din sa inyo. No? Sa iba sa inyo, baka nakakausap mo na to, at ikaw yung nakakaramdam ng may lihim sa kanya. Meron. Ako nakikita sa iyo. Dito. Diba dito, baaring LDR kayo nito? Or pwede rin kasi itong taong nakakausap mo, ingat ka na lang, baka meron siyang nililihim sa'yo. Siguro kasi kapag bago pa lang kayo, hindi naman agad-agad mo makikilala talaga ang tao. Yun. But still, mararamdaman mo siya. Kasi mararamdaman mo na nagbibigay siya ng effort sa'yo. Makakaramdam ka ng happiness sa kanya. Yun. Pero magaling siya magsalita, Matalino. Dalawa kasi nakikita ko dito, siguro yung isa same, halos hindi kayo nagkakalayo ng age. Yung isa naman mas bata to sa'yo. Yun na nakita ko. Dito ha. Okay, kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na ito, oo, nagkaroon na rin ng paghihiwalay sa nakita ko dito. Pero you give your patient pagdating, sa tao na ito. Yun nga lang, naging malihim kasi siya. Vice versa. Maaring nandun din yung point na magaling tayo magsalita.
nagbigay din naman siya ng effort pagdating sa'yo, yun nga lang talaga nagkaroon lang talaga ng lihim, 'no? Baka nagkaroon ng third party sa iba. Kung kayo naman is may third party relationship, oo, meron naman. Meron. Makikita mo siya kasi palagi siya may ka-text. Mararamdaman mo. Kung ano yung naiisip mo, yun. Kung kayo naman is walang third party relationship, isa sa inyo or both of you, ginagawa nyo yung lahat pagdating sa connection na ito. Andun yung love and care, yung strong relationship, andun yung give and take connection. Yun nga lang siguro may pagka-quiet yung isa sa inyo or pareho lang din kayong quiet, pwedeng nandun sa point na yun. Kung LDR naman kayo, andun din naman yung yung palagi naman kayo nag-uusap or andun yung text-text, ganyan. Nagbibigay naman ng focusing, hard work, and effort naman din ang isa sa inyo or both of you, no, na handun sa yung point na yon. Handun yung devotion pagdating sa mga walang third party. No, you try to make it balance this connection, kumbaga. Pwede rin kasi sa inyo LDR kayo or ibang lahi ito, no, sa iba sa inyo. But still, congrats pa rin sa inyong dalawa. Di ba? Medyo magulo yung card natin kasi andito yung mga anak ko. Tingnan natin yung money mo. Money ni Virgo po. Tumalon. Tumalon siyang bigla eh. No? Money po ni Virgo. Money and trabaho to. Oh, lala. Bakit? Okay. Okay, pagdating sa trabaho or money mo, ang nakikita ko sa iyo, pareho siya Aces. Okay, pagdating sa iyo, Virgo, ang nakikita ko sa iyo is may mga unexpected no, na sitwasyon pagdating sa pera. Siguro mga unexpected na medyo may stress ka, madedepress ka, pwedeng sa iba dito hindi kayo magkakaintindihan, trabaho man yan o kaperahan, nandun sa point may mga intense situation, pwede rin na may mga bagay na pwede kang malungkot, connected ang trabaho or pera sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, pwedeng may ko-connect sa iyo, 'di ba? Na medyo may problema siya sa pera o kaya sa iyo 'yun magtatama. Pwede na may mga tensyon na hindi pa nare-resolbahan ang nakikita ko pagdating sa tinatrabaho mo or trabaho or kaperahan. Sa iba naman sa inyo is baka may mga pagkakagastusan talaga kayo na connected ang mga traveling, malayo o malapit yan. Sa iba dito, yan, may mga bagong opportunity na darating sa'yo, no? Pwedeng mga bagong trabaho, mga traveling, o kaya may mga project ka na gagawin na yun makakatulong sa'yo, o may mga creation ka na gagawin na yun makakatulong sa'yo. Pero, yung mga unexpected situation daw is, kung may mga painful struggle situation, okay naman siya. Magkakaroon siya ng stability kasi rin sa iba sa inyo. Uy, may devil ka. Tingnan nga natin, ba't tumalabas si devil? Ba't may devil sa kanya? Mag-ingat ka, no, sa mga taong ko-connect sa'yo, connected ang pera. Nai-stagnant ka. Virgo. Uy, ingat ka sa sa mga palipad hangin ha. Palipad hangin. Kasi may tao may dark thought sa iyo May frustration ka raw sa pera o trabaho. Yun ang sabi.
Magkakaroon ka daw ng frustration. Sa iba naman dito, may tao dito na kailangan daw ng ng aruga. Baka kailangan niya, kasi may nakikita akong support eh. Baka kailangan niya alagaan, may sakit ba siya? Baka kailangan niya alagaan, asikasuhin, baka may maintenance siya. May nakita akong ganun. Mga doctor, hospital, check-up, or kailangan niya talaga ng care, no? Yun ang nakikita ko dito. Yan. Magtanungan na lang kayo, ha? Para tandaan nyo, gratitude ha, wag selfish. Pinalaan eh. Virgo pa, hindi naman ganun ang Virgo. Okay, arigato namaste, God bless.